Sa isang party, habang napapaligiran ng mga kababaihan at nag-pop out ang mga balon, bigla hinimatay ang CEO at sa di inaasahang pangyayari nasalo niya ang lalaki at nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa simula ng serye, si Tyen, isang kahangahangang batang babae, ay naghahanda para sa isang job interview sa isang malaking korporasyon. Siya ay tila nasasabik at may pag-asa. Gayunpaman, pagdating niya sa punong tanggapan ng kumpanya, nararamdaman niya na may mali. Ang manager ay nagtakda ng mga kakaibang patakaran, tulad ng hindi pagpapapasok sa sinumang nakasuot ng pulang damit sa gusali. Pumasok si Tyen sa kabila ng kanyang pagkalito tungkol dito. Kitang-kita na siya ay may pagmamahal sa industriya at humahanga sa mga disenyo ng kumpanya. Naghahanap siya ng posisyon sa design, ngunit ang totoong gulat ay nang matuklasan niya ang isa sa kanyang sariling obra na nakasabit sa pader na inirecord sa ibang tao, si Kevin, ang pinuno ng departamento ng disenyo. Siya ay namangha. Ninakaw ni Kevin ang kanyang disenyo at ipinasa bilang sa kanya. Galit na galit si Tyen at nagsimulang magplano kung paano siya mailalantad at maibabalik ang kanyang mga karapatan. Nang dumating ang oras para sa kanyang interview, lumalabas na si Kevin mismo ang nangunguna dito. Sa una, nagsasalita si Tyen ng kalmado, ngunit kalaunan ay hinarap niya ito at inakusahan si Kevin ng pagnanakaw ng kanyang trabaho. Nagkakaba si Kevin, natatakot na maiabot niya ang kanyang sikreto, at mabilis na tinawag ang seguridad upang palabasin si Tyen sa gusali, ngunit tumanggi si Tyen na sumuko ng madali. Naghintay siya sa labas ng gusali ng kumpanya, umaasang makapagsalita ng direkta sa si. Sa huli, dumating ang isang gwapong lalaki na nagngangalang Leo, at agad na nakilala ni Tyen siya bilang ang si. Lumapit siya sa kanya at sinabi na may isang tao sa kanyang kumpanya ang nagnakaw ng kanyang disenyo at kailangan niyang aksyonan ito. Pero hindi siya pinansin ni Leo. Abala siya at wala siyang interes sa sinasabi niya. Galit na itinatapon ni Tyen ang kanyang keychain sa kanya. Natamaan nito ang kanyang salamin at sa sandaling iyon may kakaibang nangyari. Nawalan ng malay si Leo. Kalaunan, nalaman namin mula sa kanyang katulong na si Leo ay may bihirang kondisyon. Sa tuwing nakikita niya ang kulay pula, nawawala ang kanyang malay. Kaya siya nagsusuot ng espesyal na salamin na nagtatakip sa pulang kulay. Ngunit nang itapon ni Tyen ang pulang keychain at natanggal ang kanyang salamin, nakita niya ang kulay at nawalan siya ng malay. Kinabukasan, bumalik si Tyen sa kumpanya. Mas determinado siya kaysa dati na makamit ang katarungan. Nagawa niyang makapasok muli at ipinakita kay Leo ang isang shirt na may disenyo niya, patunay na ninakaw ni Kevin ang kanyang gawa. Sa kasamaang palad, pula ang disenyo at hindi suot ni Leo ang kanyang salamin. Muling nagsimulang humina si Leo, ngunit may nangyaring kakaiba. Sa sandaling mahawakan niya si Tyen, nawawala ang kanyang nararamdamang sintomas. Nalito, nagpasya si Leo na subukan ito. Tinanggal niya ang kanyang salamin at muling tiningnan ang kulay pula. Nagsimulang manghina siya, pero kapag nahawakan niya si Tyen o tumingin sa kanya, agad gumaganda ang kanyang pakiramdam. Maliwanag, may misteryoso sa kanya. Samantala, patuloy na ipinaliwanag ni Tyen kung paano ninakaw ni Kevin ang kanyang disenyo, pero masyado si Leo na abala sa katotohanang ang kanyang presensya ay nakakapawi ng kanyang karamdaman. Kinabukasan, kinumpirma ni Leo ang katotohanan. Totoong ninakaw ni Kevin ang disenyo. Agad niyang pinatalsik si Kevin. Pagkatapos, dumalo si Leo sa isang pulong kasama ang mga investor. Sinabi nila sa kanya tungkol sa isang napakahalagang darating na partido. Isang malaking personalidad ang naroroon, isang tao na makapagdadala ng malaking benepisyo kung mahihikayat na makipagtulungan. Ngunit ang problema ay ang buong tema ng partido ay pula, na delikado para sa kalagayan ni Leo. Hindi niya maaaring isuot ang kanyang salamin sa buong oras, kaya nagpasya siyang humanap ng solusyon. Hiniling ni Leo sa kanyang katulong na tawagan si Tyen. Nang dumating siya, sinabi niya sa kanya na pinatalsik si Kevin, ngunit ang tunay na dahilan ng kanyang pag-imbita ay personal. Gusto niyang dumalo si Tyen sa red-themed na party kasama siya at manatili sa kanyang tabi buong oras habang hawak-hawak ang kanyang kamay para hindi siya maapektuhan ng kulay pula. Nagkamali ng pagkakaintindi si Tyen at inisip na ito ay isang romantiko o hindi angkop na bagay, kaya tumanggi siya at umalis. Ngunit hindi madaling sumuko si Leo. Siya at ang kanyang katulong ay pumunta sa bahay ni Tyen at nag-alok ng bank card na may malaking halaga ng pera bilang gantimpala. Tumanggi pa rin siya at pinaalis sila. Bilang huling paraan, sinabi ni Leo na ang celebrity na dadalo sa party ay si Lee, isang taong labis na hinahangaan ni Tyen. Iyon ang nagbago ng lahat. Pumayag siyang sumama kay Leo at hawakan ang kanyang kamay sa party. Sa araw ng kaganapan, dumalo sila ng magkasama. Namamangha si Leo na walang epekto sa kanya ang mga pulang dekorasyon hanggat kasama niya si Tan. Pagkatapos, sinubukan niyang makipag-usap tungkol sa negosyo kay Lee at magpasa ng isang deal, ngunit sa kasamaang palad, mayabang si Lee at tumangging makipagtulungan. Habang nagpapatuloy ang party, nagsimulang magtipon ang tao sa paligid nila. Aksidenteng napaghiwalay si Tyen kay Leo at sa gitna ng pula, bumagsak si Leo. Bago pa man siya tumama sa lupa, nahuli siya ni Tyen, na hindi pa rin alam ang kanyang kondisyon o ang tunay na dahilan kung bakit niya siya dinala. Pagkatapos nito, dinala siya ni Leo sa kanyang kotse upang talakayin ang isang alok sa trabaho.
Ipinakita niya sa kanya ang isang kontrata na nag-aalok ng isang posisyon sa kanyang kumpanya. Nasasabik si Tien hanggang sa makauwi siya at mabasa ang kontrata kasama ang kanyang kaibigan. Nalungkot siya nang malaman na ang posisyon ay hindi sa departamento ng disenyo, kundi bilang personal na katulong ni Leo. Galit na galit, bumalik siya kinabukasan at sinabi kay Leo na nakakainsulto ang alok na trabaho. Tumanggi siya at nagwala palabas. Ngunit si Leo, na alam na kailangan niya siya para pamahalaan ang kanyang kondisyon, ay muling dumating sa kanyang bahay. Sa pagkakataong ito ay nag-aalok ng malaking sahod para hikayatin siya. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Chen, sinasabing hindi lahat ay pera. Patuloy na sinusubukan ni Leo na makuha ang loob niya, ngunit matatag si Chen. Lumilipas ang mga araw at nagsimulang mag-apply si Chen sa ibang kumpanya, ngunit sa kasamaang palad ay patuloy siyang tinatanggihan. Dahil sa pagkadismaya at kawalan ng pag-asa matapos tanggihan ng bawat kumpanya, naglalakad si Tien nang walang direksyon sa mga kalye, wasak ang puso. Sa pagkakataon, naroroon si Leo sa parehong lugar at napansin siya. Lumapit siya upang makipag-usap, ngunit gaya ng dati, sumagot si Tien nang may sarkasmo, sinasabihan siyang tigilan na ang pagsunod sa kanya. Nang muli niyang ialok ang posisyon bilang personal assistant, nagsimula siyang maghinala na maaaring si Leo ang dahilan kung bakit tinatanggihan siya ng ibang kumpanya, sinusubukang pilitin siyang makipagtulungan sa kanya. Bagaman mali ang kanyang hinala, nagalit siya kay Leo, lumakad palayo, at nabangga ang kanyang braso sa eyeglass at naglaglag ito sa lupa. Naiwan si Leo, naguguluhan at nagulat. Bigla, may dumaan na pulang kotse at dahil sa kanyang kalagayan, nanghina siya at bumagsak. Nakita siya ni Chen na bumagsak at dali-daling tumulong, sa huli ay naipadala siya sa ospital. Matapos matiyak na ayos siya, naghahanda si Chen na umalis. Ngunit habang palabas siya, narinig niya ang assistant ni Leo na ipinaliliwanag ang kalagayan nito sa isang nurse. Dito nalaman ni Chen ang lihim ni Leo. May seryosong problema siya sa kulay pula. Nagsisimula siyang alalahanin ang kanilang mga nakaraang pagkikita at napagtanto na kailangan siya ni Leo dahil ang kanyang presensya ay parang gamot para sa kanya. Upang patunayan ito, naglagay si Chen ng pulang makeup at bumalik sa kwarto ni Leo. Pagkakita niya sa kanya, nagsimulang makaramdam si Leo ng pagkahilo na nagpapatibay sa kanyang teorya. Sinabi ni Chen sa kanya na ngayon ay alam na niya ang lahat. Umupo sila para sa isang pag-uusap kung saan ibinubukas ni Leo ang kanyang sarili tungkol sa kanyang kondisyon at sa wakas ay sinabi ang katotohanan. Muli niyang hiniling sa kanya na makipagtulungan, hindi lamang bilang katulong, kundi dahil tunay niyang kailangan ang kanyang presensya. Sa pagkakataong ito, pumayag si Tien, ngunit sa isang kondisyon lamang. Nais niyang magtrabaho sa departamento ng disenyo at maging personal na katulong niya. Sang-ayon si Leo at parehong nasiyahan sa kasunduan. Kinabukasan, bumalik si Tien sa kumpanya na masaya at puno ng enerhiya. Una, nakipagkita siya kay Leo upang talakayin ang kanyang mga responsibilidad bilang assistant. Pagkatapos, pumunta siya sa design team upang ipakilala ang kanyang sarili at simulan ang kanyang trabaho. Kalaunan, nakipagkita si Tien sa kanyang best friend na nangangailangan ng malaking pabor. Ang kanyang kaibigan, isang mamamahayag, ay humiling kay Chen na hikayatin si Leo na magbigay ng interview sa kanya dahil pinipilit ng kanyang boss na makipag-usap sa mga taong may impluwensya. Dahil sa katapatan, nangako si Tien na tutulong. Sa opisina, aksidenteng nabangga ni Chen ang isang kasamahan at nahulog ang kanyang mga papel. Habang pinupulot ang mga ito, napansin ng kasamahan ang isang liham na nakatuon kay Leo at nagkamaling akala na ito ay liham ng pag-ibig mula kay Chen. Sa totoo lang, ito ay isang simpleng kahilingan para sa interview. Kumalat ang chismis sa opisina at hindi naglaon, narinig din ni Leo ang tungkol sa diumanoy damdamin ni Chen para sa kanya. Dahil sa kanyang kagwapuhan at ma-pride, agad na naniwala si Leo, iniisip na sumulat si Chen ng liham ng pag-ibig para ipahayag ang kanyang damdamin. Bilang resulta, sinimulan niyang iwasan si Chen, iniisip na malapit na siyang magdeklara ng pagmamahal. Samantala, patuloy na hinahabol ni Chen si Leo para pag-usapan ang panayam at inakala niya na hinahabol siya ni Chen sa romantikong paraan. Sa huli, nahuli siya ni Chen sa kotse at sinabi sa kanya na kailangan nilang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Bago pa man siya makapagpaliwanag, pinutol siya ni Leo at sinabi, "Pasensya na, pero wala akong nararamdaman para sa iyo at hindi natin kayang maging magkasama." Sabay tawa ni Chen at tinukso siya, sinasabing hindi siya kabilang sa kanyang type. Ipinakita niya sa kanya ang liham at ipinaliwanag na ito ay para sa kahilingan para sa panayam, hindi para sa pag-ibig na pag-amin. Labis na nahihiya si Leo, ramdam niya na bumaba ang kanyang pride. Sa init ng sandali, tumanggi siyang gawin ang panayam. Gayunpaman, kinabukasan sa opisina, narinig ni Leo ang mga empleyado na hinahangaan ang sikat na artista na si Lee at nagbago ang kanyang isip. Pagkatapos ng lahat, ilalagay ang interview sa cover ng mga magasin. Nagdesisyon siyang ituloy ito. Umupo siya kasama ang kaibigan ni Tien at matagumpay na natapos ang interview. Pagkatapos ng gabi, sumama si Tien kay Leo sa kanyang kotse para sa kanyang mga tungkulin bilang katulong. Sinabi niya sa kanya na kailangan nilang bumili ng mga gamit upang ipagdiwang ang pagbabalik ng kanyang nakababatang kapatid na si John mula sa isang biyahe. Nag-shopping sila ng magkasama, inihanda ang lahat at sinorpresa si John sa bahay.
Nagkita muli ang dalawang magkapatid at ipinakilala ni Leo si Tien sa kanya. Nagtapos ang araw sa isang masayang pangyayari. Kinabukasan sa trabaho, nalaman ni Tien na siya at ang kanyang koponan ay napromote at naitalaga sa isang mahalagang bagong proyekto. Samantala, patuloy siyang gumugugol ng maraming oras kasama si Leo bilang kanyang katulong. Ngunit habang mas nakikibahagi siya sa proyekto ng disenyo, na-realize ni Tien na kailangan niyang unahin ang kanyang karera. Nagsimula siyang huwag pansinin si Leo at ang kanyang mga tawag, at sa halip ay mag-focus sa kanyang mga responsibilidad sa disenyo. Nang sa wakas ay makausap niya ito upang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon, nagalit si Leo. Pinaalala niya kay Tien na mayroon silang kasunduan na balansihin niya ang parehong trabaho. Naiinis, umalis si Tien at umuwi, pakiramdam ay emosyonal na pagod. Sa kabilang banda, nakikita natin si Leo sa kanyang bahay nang biglang may nag-doorbell sa pinto. Binuksan niya ito at nagulat na makita si Lena, ang kanyang kaibigan noong bata pa sila, na malinaw na may nararamdaman para sa kanya. Sinabi ni Lena kay Leo na nagdala siya ng ilang mga painting bilang regalo para palamutyan ang kanyang bahay. Hindi komportable sa kanyang presensya, mabilis na tumawag si Leo kay Tien, hinihiling na pumunta siya at iligtas siya sa sitwasyon. Nakita ni Tien ito bilang isang pagkakataon at pumayag na tumulong kapalit ng pahintulot na magpatuloy sa pagtatrabaho sa departamento ng disenyo ng walang istorbo. Nagdalawang isip man, pumayag si Leo. Pagdating ni Tien, tinulungan niya itong ayusin ang bahay. Umakyat siya sa hagdan upang ilagay ang mga dekorasyon, ngunit sa pagbaba niya, nadulas siya. Nagawa ni Leo na masalo siya sa tamang oras, ngunit sa kabuluhan, aksidenteng hinalikan ni Tien ang kanyang noo. Ito ay isang matamis ngunit nakakailang na sandali sa pagitan nila, lalo na sa harap ni Lena, nakitang-kita ang sakit at hindi komportable. Dahil sa nakakailang halik sa kanyang noo, mabilis na tumakbo si Tien palabas ng bahay ni Leo, nahihiya at nakalimutan ang kanyang mga gamit. Sinundan siya ni Leo upang isauli ang mga ito. Nang siya ay bumalik, nakakita siya ng isang binata na may hawak na isang bouquet ng pulang rosas. Ngunit ang nakagugulat ay hindi nawala ng malay si Leo sa pagkakita sa kulay pula, kahit nawala si Tien sa kanyang tabi at hindi siya nakasuot ng kanyang espesyal na salamin. Dito niya napagtanto na tuluyang gumaling ang kanyang kondisyon. Labis na nagalak, umuwi siya na may dalang pulang rosas upang ipagdiwang ang okasyon. Kinabukasan, bumisita si Leo sa kanyang doktor at ipinaliwanag na hindi na siya apektado ng kulay pula. Sinabi niya na ang huling insidente ay ang halik mula kay Tien at pinaghihinalaan ng doktor na ang halik niya ay maaaring nagpasimula ng positibong pagbabago sa kanyang kondisyon. Nasasabik si Leo at nagpasya siyang gawin ang lahat ng mga bagay na hindi niya nagawa noon. Lumalabas siya kasama ang kanyang kaibigan, pinapalibutan ang sarili ng mga pulang bagay, at malayang nag-enjoy sa buhay para sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Pumunta pa siya sa sinehan upang manood ng isang action film na puno ng pulang visuals, isang bagay na hindi niya matiis noon. Pagbalik sa trabaho, nagpasya si Leo na isama ang kanyang nakababatang kapatid na si John sa kumpanya at bigyan siya ng angkop na posisyon. Ngunit lumalabas na tamad at walang motibasyon si John. Isang araw, dumalo sina Leo at Tien sa isang design exhibition. Habang nandyan, napansin ni Tien ang isang kakaibang bagay. Tinitignan ni Leo ng direktang ang isang pulang disenyo nang walang salamin at hindi siya nahilo. Napagtanto niya na totoo ito. Lubusang gumaling si Leo. Totoong natuwa si Tien para sa kanya at sinabi na ngayon ay maaari na niyang tutukan ng lubos ang kanyang trabaho sa disenyo at lumayo sa papel bilang personal assistant. Ngunit nadismaya si Leo sa reaksyon niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya masaya na iiwan siya. Kinabukasan, lumitaw ang isang problema tungkol sa kanilang bagong proyekto. Isa sa mga disenyo na plano nilang gamitin ay konektado kay Kevin, ang designer na natanggal sa trabaho dahil sa pagnanakaw ng gawa ni Tien. Ngayon ay nag-aalala sila na baka ninakaw din niya ang disenyo na ito. Kaya, kailangan nilang hanapin ang orihinal na artista at kunin ang karapatan sa pag-publish mula sa kanila ng direkta. Ipinagkatiwala ni Leo ang gawaing ito kay John, ito ang kanyang unang totoong responsibilidad, at sinabi sa kanya na pumunta sa bayan ng artista at kunin ang mga karapatan. Nag-alinlangan si John, lalo na nang magpasya si Lena na samahan siya. Magkasama silang naglakbay papunta sa bayan, ngunit pagdating doon, nahirapan silang hanapin ang artista o makahanap ng anumang kapaki-pakinabang na detalye. Naiinis, nag-aaway sila at aksidenteng natumba ang isang sagradong bato na may nakasulat na pangalan ng nayon. Sa una, iniisip nilang hindi ito malaking bagay, ngunit biglang dumating ang mga taga-nayon na galit at hinuli sila, hinihingi ang kabayaran para sa nasirang bato. Dahil baguhan si John, tinawag ng mga taga-nayon si Leo upang ayusin ang sitwasyon. Dumating siya kasama si Tien at magkakasama nilang nakaharap ang nakatatandang taga-nayon at nakipagkasundo para sa pagpapalaya kina John at Lena kapalit ng makatarungang kabayaran. Pagkatapos, si Leo ang nanguna sa misyon upang hanapin ang artista kasama si Tien sa kanyang tabi. Kinabukasan, sa wakas ay natagpuan nila ang bahay ng artista at kumatok sa kanyang pinto upang humingi ng pahintulot sa paggamit ng kanyang disenyo, ngunit tumanggi ang artista na makipagtulungan. Tinapunan pa niya sila ng tubig at sinabi nilang umalis. Siyempre, hindi sumuko sina Leo at Tien.
Nagkampo sila sa labas ng bahay ng artista, umaasang sa huli ay lalabas siya at makikipag-usap. Sa panahong ito, nagbubukas sila sa isa't isa tungkol sa kanilang mga buhay, at nagsisimulang maunawaan ni Leo na ang presensya ni Tayan ay nagpapasaya sa kanya, kahit na hindi na niya kailangan ang babae bilang lunas. Sa huli, lumabas ang artista. Nagulat sila nang makita na siya rin pala ang parehong lalaki na tumanggi sa alok ni Leo sa party. Pagkatapos, nagbago si Tayan ng taktika. Pinapalambot niya ang tono niya, tinutulungan ang artista sa mga gawaing bahay, at bumubuo ng ugnayan. Sumama siya sa lalaki sa bukirin, nag-alok na tumulong sa trabaho gamit ang araro, at tinulungan din siya ni Leo. Nagtrabaho sila ng husto, umaasang maantig siya sa kanilang sinseridad. Sa huli, ibinahagi ni Leo sa artista ang kanilang pangarap na gusto nilang gamitin ang kanyang disenyo para sa isang mabuting layunin na makikinabang sa tao. Nahabag sa kanilang katapatan at sigasig, sa wakas ay pumayag ang artista at isinulat ang karapatan sa paglilimbag. Ngayon, kailangan na nilang bumalik sa lungsod. Ngunit dahil ang baryo ay underdeveloped, wala namang sasakyan, bus, o kahit signal ng cellphone. Sumakay sila ng traktor kasama ang isa sa mga lokal papunta sa pinakamalapit na estasyon ng tren. Ngunit habang nasa biyahe, nakatanggap si Leo ng tawag mula sa kanyang kapatid na nagbabala tungkol sa isang malaking problema sa kumpanya na nangangailangan ng kanyang agarang atensyon. Sa kasamaang palad, nasira ang traktor kaya kinailangan ni Leo at Chen na maglakad na lamang. Sinubukan nilang makahanap ng masakyan o maabot ang estasyon sa pamamagitan ng paglalakad, ngunit nawawala sila sa kabundukan. Habang sumasapit ang gabi at nagsisimulang umulan, nakakita sila ng silungan sa isang abandonadong lugar at napagpasyahan nilang manatili doon magdamag. Sila ay sabay na kumakain, nag-uusap tungkol sa buhay, at tuluyang nakakalimot sa krisis sa kumpanya. Lubos na nakatutok si Leo sa sandali kasama si Ten, nararamdaman ang isang tunay na damdamin na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Kinabukasan, sa wakas ay bumalik sila sa kumpanya. Madali ang hinarap ni Leo ang krisis at naibalik ang reputasyon ng kumpanya sa media. Nang maayos na ang lahat, naramdaman ni Leo na ito na ang perpektong sandali para tuklasin ang kanyang totoong nararamdaman para kay Ten. Nakipag-usap siya sa kanyang assistant tungkol dito, nagtanong at nagmuni-muni. Kinumpirma ng assistant ang nararamdaman ni Leo. Siya ay umiibig, kaya hiningi ni Leo sa kanyang assistant na tulungan siyang ipahayag ang nararamdaman niya kay Tayan. Kinabukasan, sinimulan nila ang plano. Nang pumasok si Tayan sa kanyang opisina, nakita niya itong puno ng mga regalo at litrato ni Leo sa bawat sulok. Nalilito siya, hindi napapansin na sinusubukan ni Leo na mapasaya at mapasagot ang kanyang puso. Pagkatapos, inimbitahan siya ni Leo sa tanghalian sa isang marangyang restaurant. Habang kumikilos ng normal si Tien, si Leo ay tensyonado at naghahanap ng tamang pagkakataon upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Patuloy niyang iniisip ang kamay niya, naaalala ang payo ng kanyang assistant na hawakan ang kamay niya bilang senyales ng pagmamahal. Ngunit si Leo, na kulang sa karanasan sa romansa, ay nabigo na gawin ito at ang kanyang awkward na kilos ay nakalilito kay Tien. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Leo sa kanyang assistant at inamin na nabigo ang plano. Iminungkahi ng assistant na baka hindi siya mahal ni Tien, ngunit ayaw maniwala ni Leo. Sa wakas, pumayag ang assistant at sabi na baka mahal niya siya, ngunit kailangan nila ng mas maayos na plano upang makasiguro. Dito iminungkahi ng assistant ang isang kakaibang ideya. Dapat magpanggap si Leo na lasing at tawagan si Tien para humingi ng tulong. Ipinapayo ng katulong ni Leo na kung makita siya ni Tien na lasing, maaaring samantalahin niya ang pagkakataon na sa wakas ay maipahayag ang kanyang tunay na nararamdaman, lalo na't inispekula niya na hindi niya maalala ang kahit ano kinabukasan. Sa ganitong paraan, malalaman ni Leo kung mahal siya o hindi. Sinunod ni Leo ang plano at nagpanggap na lasing. Kinunsaban niya ang isang manggagawa sa lugar na tawagan si Tien at sabihan siyang dalhin siya pauwi. Nang dumating si Tien, patuloy na nagpanggap si Leo na parang hindi niya alam ang nangyayari sa paligid hanggang sa makarating sila sa bahay. Sinubukan niyang tulungan siyang makabawi, pati na rin nag-alok ng inumin upang mabawasan ang epekto ng alkohol. Ngunit walang interes si Leo na bumangon sa pagiging lasing. Ang kanyang tanging layunin ay malaman kung ano ang nararamdaman niya habang nagpanggap na lasing. Tinanong niya siya kung may gusto siyang sabihin at ipinangako na ibibigay sa kanya ang kahit anuman ang gusto niya. Inaasahan ni Leo na aminin ni Tayan ang kanyang pag-ibig o hihilingin na maging magkasintahan, nabigla siya nang simpleng humingi si Tayan ng mas maraming kalayaan sa kanyang trabaho at tamang bilang ng kanyang mga araw ng bakasyon. Disappointed, pumayag si Leo at umalis si Tayan. Kinabukasan, nakitang nagtatrabaho si Tayan sa bagong proyekto, ang parehong proyekto na inasikaso nila ni Leo upang makuha ang karapatan sa disenyo mula sa artistang si Lee. Hindi inaasahan, dumating si Lee at lumapit kay Tayan nang may mabait at magiliw na ugali. Ilang minuto pagkatapos, dumating si Leo at nakita silang magkasama. Nang makita niya si Lee na hawak ang kamay ni Tayan, labis na nadama ni Leo ang selos. Nagsimula ang tunggalian sa pagitan ng dalawang lalaki na parehong sinusubukang makuha ang atensyon ni Tayan. Nagpasya si Leo na manatili kasama nila sa buong araw upang hindi magkaroon ng pagkakataon si Lee na lumapit sa kanya. Nanatili siya sa tabi ni Tayan at tinulungan siyang maghanda para sa launch party ng proyekto. Sinusubukan din niyang pigilan si Lee na makasama siya ng mag-isa.
Kalaunan, habang magkasama silang nakaupo, lumalapit si Tien kay Leo, at sa isang sandali, iniisip niya na sa wakas ay aamin si Tien ng kanyang pagmamahal. Ngunit nagulat siya nang sabihin nitong nagkalapit sila dahil ang pabango niya ay nagpaalala sa kanya ng pusang dati niyang minahal. Kahit na nadismaya siya, hindi sumusuko si Leo. Nanatili siyang malapit sa kanya at mas halata ang kanyang paghanga. Sa pagtatapos ng araw, lumapit si Tien kay Lee bago umalis. Nagulat siya nang may dalang regalo at masyado pang lumapit, halos mahawakan ang kanyang buhok. Sa tamang sandali, dumating si Leo at inalis siya, halatang naiinggit. Sinaway niya si Tien, sinasabing hindi siya dapat makasama ni Lee dahil sinubukan nitong hawakan siya. Nang hindi na mamalayan, hinawakan ni Leo ang pisngi ni Tien dahil sa damdamin at nagulat siya sa kanyang nagawa. Naging awkward ang sandali para sa kanilang dalawa. Pagkatapos, ikinuwento ni Leo sa kanyang assistant kung ano ang nangyari. Masaya siya na nagawa niyang ipagtanggol siya, pero nainis din siya na patuloy na sinusubukan ni Lee na lumapit sa kanya. Kinabukasan, nakikipag-usap si Leo sa kanyang kaibigan at sa wakas ay inamin na siya ay umiibig kay Tien. Bigla na lang, lumitaw si Tien na naglalakad sa mall kasama si Lee. Nagulat si Leo kaya agad siyang nagtago upang hindi sila makakita sa kanya at nagpa siya na lihim na sundan sila. Samantala, nalaman ni Leo na inimbitahan lamang ni Tien si Lee sa sign upang humingi ng paumanhin sa paraan na hinila siya ni Leo nang hindi siya pinahintulutang magpaalam noong nakaraang araw. Ngunit nagkamali ang pagkakaintindi ni Lee, iniisip niya na inimbitahan siya ni Tien dahil may nararamdaman ito para sa kanya. Sa sinehan, palihim na pumapasok si Leo kasama ang kanyang katulong at umuupo sa tabi ni Tien, nagpapanggap na nagkataon lang. Matindi ang tensyon sa pagitan ni Leo at Lee. Unti-unti silang nagsisimulang makipagkompetensya para sa atensyon ni Tien, ngunit malinaw na naiinis at naguguluhan si Tien sa kanilang mga kilos. Pagkatapos, nagpunta silang tatlo sa labas para kumain at muling nag-away sina Leo at Lee. Upang ayusin ito, pumayag silang magkaroon ng hamon sa pag-inom. Ang sinumang unang malasing ay matatalo. Sa kabila ng pagtatangkang pigilan ni Tien, nagsimula silang uminom ng matindi at pareho silang nalasing. Mabilis na tinawagan ni Tien ang kanyang matalik na kaibigan para humingi ng tulong. Dinala nila ang dalawang lalaki sa isang hotel upang makapagpahinga at maibalik ang kanilang isip. Mamaya sa gabing iyon, nagmuni-muni si Tien sa kilos ni Leo at nagsimulang maghinala na baka totoong mahal siya nito, ngunit hindi niya ito direktang ipinahayag kaya hindi siya sigurado. Kinabukasan, tinalakay ni Leo ang sitwasyon kasama ang kanyang assistant at nakabuo sila ng bagong plano. Magpapanggap si Leo na may kasintahan sa harap ni Tien upang selosan siya, umaasang maipapakita niya ang tunay na nararamdaman ni Tien. Nalaman ni Leo kung saan pupunta si Tien sa araw na iyon at inayos ang eksena upang magmukhang pagkakataon lamang. Pumunta si Tien sa lugar upang makipagkita kay Leo. Dumating si Leo kasama ang isang babae na nagpapanggap na kasintahan niya. Habang lumilipas ang oras, patuloy na tinitingnan ni Leo si Tien at naiirita siya nang makita itong nakangiti at tumatanggap ng regalo mula kay Lee. Nang malapit na silang umalis kasama si Lee, humarang si Leo at sinabi sa kanya na kailangan nilang mag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Sa pagkataka niya, tila inis si Tien na parang talagang nagsiselos. Pumunta sila sa tabi upang mag-usap at tinanong siya ni Tien kung ano ang gusto niya. Doon inamin ni Leo ang kanyang nararamdaman at sinabi na gusto niya si Tien, ngunit hindi siya naniwala. Binanggit ni Tien na nakaupo lang siya kasama ang ibang babae. Ipinaliwanag ni Leo na bahagi lamang iyon ng plano upang ipakita sa kanya kung ano ang nararamdaman niya. Gayunpaman, hindi siya pinaniniwalaan ni Tien at umalis na galit. Kinabukasan, muli niyang nakasalubong si Tien upang humingi ng paumanhin at sinubukang kumbinsihin siya na nagsasabi siya ng katotohanan. Bagaman napatawad na siya ni Tien, patuloy pa rin siyang kumikilos ng malayo at inis. Habang magkasama silang naglalakad, ginagawa ni Leo ang kanyang makakaya upang makabawi sa kanya. Sa huli, nagkasundo silang mananghalian ng magkasama sa pagtatapos ng araw. Nagkita sina Leo, Tien, John, ang kanyang kapatid, at Lena, ang kanyang kaibigang kababata na may gusto sa kanya, sa isang restaurant. Matagal nang pinaghihinalaan ni Lena na may nangyayari sa pagitan ni Leo at Tien. At habang kumakain sila, sinubukan niyang takutin si Tien sa pamamagitan ng mga banayad na komento at gawing hindi komportable. Gayunpaman, palaging ipinagtatanggol ni Leo si Tien, palaging tinatayo ang kanyang panig na nagpapakita ng selos at pagkabahala kay Lena. Pagkatapos ng pagkain, dinadala ni Leo si Tien pauwi. Bago siya pumasok sa bahay, tinanong niya kung naniniwala ba si Tien sa kanyang nararamdaman para sa kanya. Sagot ni Tien na nagtitiwala siya sa kanya, ngunit hindi pa rin siya nagbibigay ng malinaw na sagot kung pareho ba ang kanyang nararamdaman. Naiintindihan ni Leo na maaaring kailangan niya ng oras, kaya binibigyan niya siya ng espasyo. Ngunit mula sa masayang ekspresyon ni Tien, malinaw na hindi niya kailangan ng oras. Mahal na niya siya, ngunit nahihiya siyang aminin ito. Lumilipas ang mga araw at kaarawan ni Lena. Dahil magkaibigan na sina Leo at John kay Lena mula pagkabata, sumasali sila sa selebrasyon at nagdadala ng mga regalo. Nang dumating ang oras para mag-wish sa kaarawan, pilyong tinanong ni Leo si Lena na ibahagi ang kanyang hiling. Baka matulungan niya itong matupad.
Sinunggaban ni Lena ang pagkakataon at buong tapang na sinabi na ang tanging hiling niya ay ang makasama si Leo, ngunit mahinahong tinanggihan siya ni Leo, sinasabi na tingin niya lang sa kanya ay bilang kapatid. Sinubukan ni Lena na pagtawanan ito, nagpapanggap na nagbibiro lang siya, ngunit sa katotohanan, nasasaktan siya dahil totoong mahal niya ito. Nakakagulat, mukhang naiinis din si John sa palitan ng mga salita. Malalaman natin mula sa kanyang reaksyon na lihim siyang may nararamdaman kay Lena at nais niyang mapansin siya nito imbes na si Leo. Isang araw, isa sa mga kasamahan ni Chen ang nagsabi sa kanya na nakamit niya ang isang prestihiyosong oportunidad sa ibang bansa. Napili siya upang lumahok sa isang 3 buwang internasyonal na pagsasanay na kaugnay ng kanyang larangan. Totoong masaya si Leo para sa kanya at inimbitahan siya sa hapunan upang ipagdiwang ang kapanapanabik na balita. Inihahanda niya ang isang romantikong sorpresa, binibigyan siya ng magandang bouquet, at lumilikha ng isang kaaya-aya at intimate na kapaligiran. Labis na tuwang-tuwa si Chen sa kung paano umuunlad ang kanilang relasyon. Kinabukasan ng umaga, nagising si Leo na pakiramdam ay pagod. Nagpasya siyang mag-day off at manatili sa bahay. Hiningi niya sa kanyang assistant na ipadala ang mga importanteng files na kailangan niyang suriin. Makalipas ang ilang sandali, nang tumunog ang doorbell, inaasahan ni Leo na ang kanyang assistant ang darating, ngunit si Chen mismo ang dumating upang dalhin ang mga files at tiyakin na maayos siya. Si Leo, naka-home clothes at malinaw na hindi handa, ay medyo nahihiya pero hindi alintana ni Chen. Pumasok siya at nakipagkwentuhan kay Leo ng casual. Sa puntong siya'y mag-iwan na at babalik sa trabaho, nagpapanggap si Leo na hindi maganda ang pakiramdam, umaasang magtatagal pa siya. Gumagana ang plano. Nanatili si Chen upang alagaan siya. Pagkaraan ng isang sandali, tumunog ang telepono ni Chen. Si Lee iyon. Nakarinig si Leo ng tawag at napagtanto na sasama si Lee sa 3 buwang biyahe kasama si Chen. Naiinggit at nag-aalala, sinimulan ni Leo na isipin ang lahat ng posibleng mangyari sa pagitan nila sa panahong iyon. Nagpanik siya at nagkunwaring muling seryosong may sakit, pati na rin sinabing bumalik ang kanyang kondisyon sa kulay pula. Umaasang matatakot si Chen at makakansela ang kanyang mga plano sa paglalakbay at mananatili sa kanyang tabi. Sobrang kapanipaniwala ang pag-arte ni Leo kaya naniwala si Chen sa kanya. Nag-aalala, dinala niya ito sa doktor para ipatingin. Nang mag-isa na sila ng doktor, inamin ni Leo ang lahat na pinanggap lang niya ang sakit upang pigilan si Chen na umalis. Sang-ayon ang doktor na tumulong at nagpanggap sa kwento ni Leo, nagsisinungaling kay Chen upang suportahan ang kwento ni Leo. Nagtagumpay ang plano at mula sa araw na yon, nagsimulang maalagaan muli ni Chen si Leo, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan siyang gumaling mula sa sakit na wala na. Wala nang ibang pagpipilian si Leo kundi ipagpatuloy ang pagpapanggap. Kahit kapag bumalik siya sa kumpanya, isinususuot niya ang kanyang pulang blocking glasses sa harap ni Chen upang maiwasan ang alinlangan. Isang araw, dinala ni Chen si Leo sa isang kaakit-akit na lugar upang pasiglahin ang kanyang damdamin. Nag-spend sila ng quality time magkasama, nag-uusap, nagtatawanan, at nag-enjoy sa sandali. Nang tanungin ni Leo kung ano ang pinakanaasam niya, sumagot si Chen na ang tanging hangarin niya ay ganap na gumaling si Leo. Nang marinig iyon, nakakaramdam si Leo ng labis na guilt, napagtanto niya na masyado na siyang lumagpas sa kasinungalingan at nagpasya na kailangan niyang magsabi ng totoo at humingi ng tawad. Kinabukasan, binisita ni Chen si Leo sa bahay upang alagaan siya at magluto ng pagkain. Habang naghahanda ng pagkain, hindi sinasadyang naputol niya ang kanyang kamay, at instinctively nag-react si Leo na hindi nagpapakita ng anumang senyales ng karamdaman sa kabila ng pagkakita sa pulang dugo at pulang kulay ng pagkain. Dito naunawaan ni Chen ang katotohanan. Hinarap niya si Leo na inamin na plano niya sanang sabihin sa kanya ang lahat, ngunit hindi niya nahanap ang tamang pagkakataon. Ipinalinawanag niya na nagsinungaling lang siya dahil natakot sa kanyang biyahe, kasama si Lee, natakot na baka mahulog ang loob niya sa iba at iwan siya. Labis na nadurog ang puso ni Chen, hindi lang dahil nagsinungaling siya, kundi dahil hindi siya pinaniwalaan. Umalis siya na may pusong sugatan. Ilang araw ang lumipas, magkasama si Chen at Lee, na sinubukang gamitin ang sitwasyon para sa kanyang kapakinabangan. Inamin niya na may nararamdaman siya para sa kanya, ngunit mahinahong tinanggihan siya ni Chen, sinasabi na tingin niya lamang sa kanya ay bilang kaibigan. Igalang ni Lee at sinasabi niyang naintindihan niya, ngunit umaasa siyang pag-iisipan ito ni Chen. Nang lumabas sila, natagpuan nila si Leo na naghihintay na may dalang bouquet ng mga bulaklak, handang humingi ng tawad at kapatawaran. Ngunit si Chen, na nasaktan pa rin, tinanggihan ang kanyang paghingi ng paumanhin at umalis. Sinubukan ni Leo na sundan siya, ngunit humarang si Lee at sinabihan siyang umatras. Sinabi ni Leo na ito ay usapin nila ni Chen at hindi dapat makialam si Lee. Pagkatapos, bumisita muli si Leo sa kanyang kaibigang doktor para humingi ng payo. Ipinaalam sa kanya ng doktor na nagbigay ang kumpanya ng 2 araw na bakasyon sa lahat ng empleyado. Hinikayat siya ng doktor na gamitin ang oras ng mabuti, pumili ng romantikong lugar, at mabawi si Chen. Nilagyan ng kabuluhan ng payo, kaya nag-organisa si Leo ng company getaway sa isang magandang destinasyong tabing dagat, umaasang ito ay magiging perpektong pagkakataon upang itama ang mga bagay kay Chen. Ginagamit ni Leo ang bawat pagkakataon para makausap si Chen ng mag-isa, ngunit gaya ng dati, tumatanggi siya na makipag-ugnayan sa kanya.
Hindi sigurado si Leo kung paano siya muling makakabalik sa loob ng puso niya, ngunit hindi siya sumusuko. Patuloy niya siyang sinusundan hanggang sa wakas ay nagagawa niyang makausap siya. Sinabi niya sa kanya na handa siyang gawin ang anumang bagay para maitama ang kanyang pagkakamali at inamin na palagi siyang nagtitiwala sa kanya. Kahit sarili niya ay hindi pinagkakatiwalaan. Inamin niya na hindi niya matiis na may ibang taong lumalapit sa kanya. Naniniwala si Tayan sa kanya. Totoo ang kanyang mga salita, ngunit patuloy pa rin siyang nagpapanggap na galit at lumalakad palayo. Gayunpaman, kaagad siyang gumawa ng malaking hakbang pagkatapos noon. Formal niyang tinapos ang relasyon kay Lee, sinabi sa kanya na kaibigan lamang niya ito at tinapos ang lahat ng maayos. Kinabukasan, may inihandang matamis na sorpresa si Leo para sa kanya. Dinala niya siya sa isang romantikong hot air balloon ride, ang perpektong lugar para ipahayag ang kanyang damdamin at ipaalala sa kanya kung gaano siya kamahal. Natouch si Tayan sa kanyang mga malalim na salita at sa wakas, bumigay din siya. Sinabi niya sa kanya na matagal na niyang gusto ito at ipinaliwanag kung gaano siya kahalaga sa kanya. Mula sa sandaling iyon, opisyal na ang kanilang relasyon at sila ay parehong labis na masaya. Ginugol nila ang araw sa paglalakad at pakikipag-usap hanggang biglang, inatake sila ng isang kriminal gamit ang isang sandata. Sa kasamaang palad, si Leo ay malubhang nasugatan, malakas ang pagdurugo at sa sandaling iyon, dumaloy sa kanyang isip ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata. Nakikita natin na bilang isang bata, si Leo ay naaksidente sa kotse kasama ang kanyang ama. Bago mamatay ang kanyang ama, nagpaalam siya at ipinahayag ang pagsisisi sa paggugol ng mas maraming oras sa trabaho kaysa sa kanyang anak. Bago tuluyang mawalan ng malay ang batang Leo sa alaala, hinalikan siya ng isang munting babae sa noo upang pakalmahin siya. Bumalik sa kasalukuyan, dahan-dahang nagising si Leo. Nasa tabi niya si Tayan, binabantayan siya. Habang nag-uusap sila, tinanong niya ito kung nasubukan na ba nitong iligtas ang isang bata mula sa aksidente sa kotse. Napagtanto nila na si Tayan pala ang parehong babae na sinubukang aliwin si batang si Leo noong mga nakaraang taon. Dito nagsimula ang lahat na maging malinaw. Ang koneksyon na ito ang dahilan kung bakit gumaling ang kanyang sakit sa simpleng paghawak niya. Di nagtagal, dumating ang assistant ni Leo at nag-usap silang tatlo. Pinagulat sila ni Leo nang sabihin niyang nagdesisyon na siyang magbitiw sa trabaho at mag-enjoy na lang sa buhay. Nang umalis siya sa ospital, nanatiling malapit sa kanya si Tayan. Tiniyak niya sa kanya na seryoso ang kanyang desisyon. Gusto niyang gugulin ang kanyang buhay kasama siya at siya lamang. Bagamat masaya si Tayan, may kakaiba siyang nararamdaman. Nagtatanong siya kung naapektuhan ng aksidente ang isip ni Leo. Ngunit sa katotohanan, malinaw ang kanyang pag-isip, determinado siyang hindi ulitin ang pagkakamali ng kanyang ama sa pagpili ng trabaho kaysa sa pag-ibig. Makalipas ang ilang araw, lumipat si Leo kay Chen at nagsimula ng bagong yugto sa kanyang buhay. Maayos na lumilipas ang panahon. Ngunit isang araw, sinabi ni Leo kay Chen ang isang nakakagulat na bagay. Plano niyang bumalik sa kumpanya. Nagulat at nalito siya. Dito inihayag ni Leo ang katotohanan. Bahagi ito ng kanyang plano. Lumayo siya sa kumpanya upang bigyan ng kalayaan ang taong sinusubukang saktan siya upang maipakita niya ang krimen nito. At nagtagumpay si Leo. Napag-alaman niya na ang salarin ay isa sa pinakamalalaking investors ng kumpanya. At nakakagulat, lihim na nakipagtulungan ito kay Kevin, ang designer na minsang nagnakaw ng gawa ni Tayan, at ang parehong taong umatake at sinaktan si Leo. Bumalik si Leo sa kumpanya at nagbigay ng brief sa kanyang assistant. Ang kumpanya ngayon ay nasa seryosong problema dahil nawala ng tiwala ang mga kliyente dahil sa shady na gawain ng investors. Ibinuhos ni Leo ang sarili niya sa pag-aayos ng lahat. Samantala, hindi nakalimot si Chen sa kanyang pag-ibig. Dinadala niya ang pagkain para sa kanya, sinusuri ang kanyang kalagayan at hinihikayat siyang magpahinga. Dinadala niya ito sa isang amusement park upang mag-relax at magsaya. Nakakagulat, ang masayang sandaling ito ay nagbigay ng ideya kay Leo. Isang napakagandang estratehiya sa negosyo na maaaring magligtas sa kumpanya. Agad siyang bumalik upang ipatupad ito at nagtagumpay ang plano. Naibalik ang tiwala ng mga kliyente. Kumita ng malaki ang kumpanya at hinarap ni Leo ang tusong mamumuhunan. May dalang ebidensya, inilantad niya ang mamumuhunan at si Kevin at ganap na tinanggal sa kumpanya. Sa pagkakaayos ng lahat, bumalik sa normal ang buhay. Ngunit hindi lamang sina Leo at Sene ang nakatagpo ng kaligayahan. Nahulog din ang loob ng kaibigang mamamahayag ni Tayan at ng kaibigang doktor ni Leo sa isa't isa. Kahit ang kapatid ni Leo na si John at si Lena, na nooy nasa one-sided na pag-ibig, ay nagmamahalan rin. Habang lumilipas ang mga araw, dumating ang pinakamaraming romantikong sandali. Pinaplano ni Leo ang pinakamalaking sorpresa para kay Tayan, isang lihim na panukala ng kasal. Nagsasalita siya sa kanya mula sa puso, sinasabi kung gaano niya siya kamahal. Pagkatapos ay lumuhod siya at hiningi na pakasalan siya ni Tayan. Masayang sinabi ni Chen ang yes, at maingat na ipinasok ni Leo ang singsing sa kanyang daliri. At sa gayon, nagtatapos ang kwento sa isang magandang, masayang katapusan at ang simula ng isang bagong kabanata sa kwento ng pag-ibig ni Leo at Tayan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, pakihit na lang ang subscribe bilang suporta sa akin channel.